Sige po, let us worship our God. Let us bless His name. Lord, it is our desire that you'll just bring us closer to you, God. Draw us nearer, Lord, to the deepermost parts of your heart, Lord. We want to feel you, Jesus. Hallelujah. I bless your name, God. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatiano, kami ay ihatid. Ikaw lamang ang may alam nito landasin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianot, kami ay ihatid. Ikaw lamang ang may alam nito landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng bintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianot, kami ay ihatid. Ikaw lamang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin at sasambahin at sasambahin. Oh.
ikaw lang, Panginoon, ang sasambahin, O Diyos. Walang ibang pangalan ang itatanghal na hari ng aming buhay, na hari ng aming puso, kundi ang pangalan mo, Jesus. Akayin mo kami sa tamang landas, sa landas na papunta sa iyong kalooban, O Diyos. Wala kaming ninanais, Panginoon, kundi ang makapiling ka sa bawat oras, sa bawat segundo ng aming buhay. Hallelujah! There's nothing else that we desire, God, but to have a deeper relationship with you, Lord. Lord, draw us nearer to you, God, because you want to worship from where you are, Lord, and not from afar, O God. Lord, take us to the place that we first met, O God. Bring us more once again to our knees. We first met you, Lord, in the cross, and right now, we bow down before your Lordship, God, acknowledging that without you, we are nothing, Lord. Lord, as we begin, as we do again our prayers, Lord, we thank you for your listening ears, for your merciful heart, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, that you will move once again in miraculous ways like you did before, God, like you did during the times of Moses, Lord. We thank you, Lord, even during the times of Jesus. We thank you, Jesus, that indeed miraculous things, miraculous prayers, Lord, or miraculous answers, O God, will be given to our prayers, Lord. We thank you for healing, answering the prayers of healing, answering the prayers of provision, answering the prayers of God, of reconciliations, of relationship, answering every prayer, O God, in every area and sector of our lives, Lord. We acknowledge, Lord, that indeed, without you, Lord, we will go astray, Jesus. And tonight, there's nothing else that we will hold on to but you, and our faith in you, God. Father, we pray, acknowledge the faith of those who have entrusted their prayers to you, God. Be glorified, be magnified in our prayers tonight, in our activity tonight. We so pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y magpatutuo sa kabutihan ng Panginoon sa gabing ito. Dahil po sa walang tigil na provision ng Panginoon. Kasi po yung nakaraang 3 buwan, nung nag-umpisa yung COVID, ako po ay may pangamba din sa puso na ano kaya ang mangyayari sa susunod. Kasi po, siyempre, naka-lockdown, tapos nasa bahay ka lang, tigil trabaho, paano yung income? So may pangamba pong ganun. Tapos yung company po na pinagtrabahuan ko ay sponsor-based po siya. Yung pangamba ko kasi, ang pagka-sponsor-based na company, nabubuhay lang yung company namin sa pamamagitan ng sponsors. Yung COVID-19, nung pumasok kasi buong mundo na apektuhan. Kaya yung pangamba ko is baka yung mga sponsors namin pag naapektuhan din, titigil sila sa pag-support sa aming ministry.
baka kami rin mawawalan ng trabaho. Kaya yun po ang dalangin ko sa Panginoon, wag naman sana. Yun nga po, ang nangyari is, the Lord is really great. He is providing. Naghanap po ng Panginoon ng paraan para hindi po maitigil yung support, hindi matigil yung trabaho. Until now, tuloy-tuloy pa rin yung support ng Panginoon. Mga ilang buwan din kaming walang trabaho. Pero kahit nung time na yon na walang trabaho, ang Panginoon is really great. Kasi yung company namin, tuloy-tuloy pa rin na nagsusupport. Tuloy-tuloy sa mga staffs. Tuloy-tuloy pa rin yung sweldo. Hindi po naputol yung sweldo. Kaya yung pagtingnan mo yung kabutihan ng Panginoon, napakagaling talaga ng Panginoon. Sa isip ko nga, baka isa lang kami sa mga company na nagtigil trabaho na yung staff tuloy pa rin ang sweldo. Dahil po yun sa kabutihan ng Panginoon. Kaya laking pasalamat ko talaga sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin yung sahod. Ang iniisip ko noon, pag nagtagal tong COVID-19, pag tapos walang trabaho, mamaya balang mga ilang buwan or ilang taon matapos itong COVID-19, wala na, mga ngayat na, wala nang pagkain. Pero tingnan nyo naman, nagigin po ng timbang kasi hindi po tumigil yung Panginoon sa pag-provide. So yung unending yung provision ng Panginoon. And then, liban pa doon, kahit na meron po kasi nung lipat ko kasi sa office doon sa Liloy, meron kaming relocation allowance. Ang pangamba ko noon, nung nag-COVID, matitigil din yung relocation allowance. Pero ang galing talaga ng Panginoon. Kahit nandito lang kami, naka-work from home, nasa bahay, naka-stay, pero yung relocation allowance, tuloy-tuloy pa rin yung dumating. Kaya yung pangamba na magkukulang yung budget, magkukulang yung pangangailangan sa pang-araw-araw, pinoprovide po ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon talaga. Kaya, salamat Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Indeed po, nakakatuwa na marinig ang testimony sa atin ng ating kapatid na si Brother Loy about the provision, the generosity of God. Indeed po, ito ay magpapaalala sa bawat isa sa atin na ang Diyos natin ay hindi kailanman magpapabaya, lalo na sa kanyang mga tapat na anak. Kaya magpatuloy po tayong tapat, magpatuloy po tayong faithful sa ating Panginoon, at higit sa lahat, patuloy po natin siyang mahalin. Dahil ang Diyos natin, again, ay kailanman hindi magkukulang sa mga pangailangan ng kanyang anak. Amen po ba? Praise the Lord for that. Magandang gabi po sa inyong lahat. And kamusta na po kayong lahat na nanonood ngayon ng broadcast ng Night of Power online ng Jesus is Lord Church Dipolog City. Alam po ninyo, maganda na nakakamusta po ang bawat isa dahil again, alam po natin, tayo pa rin po ay nasa kalagitnaan ng pandemya sa mga panahong ito. At I'm sure, marami po sa atin, hindi lang pandemic yung pinoproblema. Marami po tayong mga personal problems, may problema sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral and all. Kaya nga, again, mabuti po na magkamustahan po muna tayo sa bawat isa. And of course, ang prayer po natin ay while we are going through these difficult times, ay patuloy po nating maranasan, again, ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Well, alam po ninyo, sa mga panahong ito, it seems like many people are suffering from what we call low self-esteem. Siguro po ay napapansin ninyo yan sa kapaligiran. Marami pong tao ngayon, siguro dahil sa mga pangyayari within themselves or outer factors, ay marami ang mababa na ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili. Many don't seem to have confidence or maybe satisfaction in oneself. And according po sa isang clinical psychologist na ang pangalan ay Morris Rosenberg, makikita daw natin ang mga tao na may problema sa pagtingin sa sarili o yung tinatawag nating low self-esteem sa pamamagitan ng mga signs na ito na kanyang binigay sa kanyang study. Una daw pong sign,
na ang tao ay may problema sa self-esteem kung ang taong ito ay very sensitive to criticism. Yung bang mga tao na tila siguro hindi sila makatanggap ng mabuti sa mga kritiko or yung mga negatibo na nasasabi tungkol sa kanila or sa kanilang performance. Siguro irritable ka agad sila or nagagalit ka agad sila or nagtatampo ka agad sila. And I know, meron po kayong mga kilalang ganon, yung parang hindi mo pwedeng i-criticize dahil magugunaw ang mundo. Meron din pong sign ng tinatawag na social withdrawal. According to the study, yung mga taong aloof sa mga tao, yung bang ayaw sumali sa grupo, gusto lagi nag-iisa, loner, maaaring ito daw po ay sign na ang taong ito ay nagsasuffer ng tinatawag na low self-esteem. Pangatlo po na sign ay yung pagiging hostile or hostility or yung pagiging unfriendly ng isang tao. Or maaaring sabihin natin, palagi siyang naka-oppose, tila kontrabida sa lahat ng tao or kontrabida sa lahat ng mga pangyayari. Meron po mga ganun tao, di po ba? Again, according to Dr. Rosenberg, maaaring ang taong ito ay nagsasuffer ng tinatawag natin na low self-esteem. Another sign po ay yung excessive preoccupation with personal problems. Nakakita na ba kayo ng tao na wala nang ibang sinabi at lumabas sa kanyang bibig kundi ang kanyang problema? Every time you see each other, problema niya ang pinag-uusapan. Everything that you hear from that person, problema, puro personal na problema. Maaaring ang tao pong ito ay nagsasuffer sa tinatawag nating low self-esteem. And of course, according to study, yung mga tao na merong low self-esteem ay kinakakitaan din ang tinatawag natin na physical symptoms. Ano po ba ang physical symptoms ng taong dumadaan sa estado or state of having very low self-esteem? Ang sabi po ng doctor, one is fatigue. Kung ang taong ito ay laging pagod, kahit walang ginagawa, pagod. Pagod palagi. Maaari daw na may problema sa self-esteem. O kaya ay yung mga hindi makatulog, may insomnia. Maaari daw ang reason bakit hindi sila makatulog o may problema sa pagtulog is mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. And pangatlong physical symptoms is yung palagi silang may sakit or masakit ang ulo. Yung mga headaches, recurring headaches, palaging masakit ang ulo. Araw-araw problema niya yung masakit ang ulo. Kahit na kuminsan ay wala naman tayong makitang dahilan para sumakit ang ulo. Again, ang sabi po ni Dr. Rosenberg, itong mga physical symptoms na to ay maaaring senyales na ang taong ito ay nagsasuffer ng tinatawag natin na low self-esteem. And last po na sign na ibinigay niya sa kanyang study is that people even put on a false front to impress others. Ito naman yung isang senyales na makikita natin sa ibang tao na laging nagpapabilib. Yung bang laging for a show, laging gusto niya siya ang bida, laging okay siya, laging he's top of the game. Pero deep inside, ito pala ay isang sign ng pagkakaroon niya ng mababang tingin niya sa sarili na kino-cover up na lang niya sa tinatawag nating impressing other people. You see, yung mga bagay pong ito ay tunay nakakalungkot. This is very sad. If you are suffering from self-esteem, that is a very sad state. Because according to Mark Twain, the worst loneliness is not to be comfortable with yourself. And I agree to that. Hamak mo, sarili mo na nga lang, hindi mo pa ma-enjoy. Sarili mo na nga lang, hindi mo pa matanggap. Sarili mo na nga lang eh. So, kung mababa ang tingin mo sa sarili mo at lahi kang mag-isa, sabi nga ni Mark Twain, and I agree with him, it's the worst kind of loneliness. Si Liza Firestone po, isang clinical psychologist and co-author of Conquer Your Critical Inner Voice, ay nagsabi ng ganito, when a person feels worthless, they can start to show poor performance or stop trying to achieve in areas in which they feel defeated, whether it be academically, professionally, or personally. Dito po ay maintindihan natin ang katotohanan na kung tayo po mismo sa sarili natin ay mababa, negatibo, ang tingin natin sa ating mga sarili, indeed po, we will not excel or we will not develop o hindi natin pagbubutihin ang ating sarili o ang ating trabaho or kung ano man ang meron sa ating mga kamay, ay hindi po tayo mag-exert ng mabuting effort para magpakita tayo ng magandang performance. Sabi nga ni Dr. Firestone, una academically,
Kung ikaw ay isang estudyante na ang tingin mo sa sarili mo ay siguro mahina ang ulo mo, hindi mo kaya mag-aral, mababa ang tingin mo sa sarili mo, then definitely ang magiging outcome nito is a poor performance in school. Because why? Kasi ikaw pa lang mismo sa sarili mo, ang tingin mo hindi mo na kaya. Yung ibang mga professional people sa trabaho, why do they lack performance? Why do they lack good performance at work? Because baka mamaya po, mismo sa sarili nila, ang tingin nila ay hindi sila magaling or hindi nila kayang gawin ang mga performance na nakaatang sa kanilang mga balikat. Tingin nila, medyo core lang sila. That's why, again, kung ganun ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi po tayo makakaasa ng good performance. And personally, kung ikaw yung tao na tingin mo talaga sa sarili mo ay siguro wala kang silbi, tingin mo sa sarili mo napakababa, then definitely mahihirapan na mag-improve ang buhay mo personally, mahihirapan mag-improve yung buhay ng nasa paligid mo because again, you are already defeated yourself. Kaya mabuti po na sa gabing ito ay tunay na makita po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos so that we can know the truth about ourselves. Ang problema po kasi sa maraming tao ngayon, iba't ibang mga literature or sources ang pinapakinggan, binabasa para patungkol sa kanilang mga sarili. Wherein ang katotohanan po, dapat ay nakabase lamang tayo sa truth of the Word of God kapag kung gusto nating makita sino ba tayo talaga sa totoo. Again, tonight po, napakaganda na tignan natin ang salita ng Diyos with regards to the real us so that we could be healed and delivered from this problem of low self-esteem. Tignan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 1, verse 27. In Genesis 1:27, it says here, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Maikling mga salita, pero very powerful at marami po tayong makukuha na katotohanan with regards sa sino ba talaga tayo sa mata ng Panginoon. Again, it says there, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Una po na gusto kong i-share sa inyo from this verse is that you and I are not an accident. Tama po. You and I are not an accident. Maaaring narinig niyo ito growing up na nasabi ng nanay niyo or tatay niyo na aksidente lang yung pagkakagawa sa iyo, na hindi ka sinasadya, na sumemplang lang ang lahat. O kaya ikaw ay napulot lang sa basurahan at kung saan paman. And growing up, iniisip mo, you are unwanted and you are an accident. Kaya nagkakaroon ito ng negative effect sa iyong self-esteem. Well, look at the Word of God, because the Word of God says, God created you in His own image. The word created ay with purpose. Talagang ginawa ka ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon for His purpose. So you and I, anuman ang sabihin nila, are not an accident. Pangalawa po, you and I are above everything and above animals especially. Bakit ko po sinabi ito? Dahil may mga taong naniniwala sa theory of evolution na galing daw po tayo sa mga unggoy. I really disagree with that. Una, dahil hindi naman tayo mga mukhang unggoy. Tama po ba? Pakitignan nyo nga po muna ang inyong katabi ngayong gabing ito. Hindi ba? Hindi naman mukhang unggoy. You and I are above animals. Because again, babalikan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi doon, God created us according to His image. Ayon sa wangis ng Panginoon. And definitely ang Panginoon ay hindi unggoy. So, makikita po natin ang katotohanan that the evolution theory is false. And pangalawang gusto kong sabihin sa inyo with regards to that is, you and I are above animals. Ibig sabihin, mas matalino tayo sa animal, mas may kakayanan tayo mag-survive sa buhay kaysa sa animal. Mayroon tayong magagawa na hindi magagawa ang animals. You and I are above animals. Kaya wag po tayong makinig kung pagkaminsan ay nasasabihan tayo na para kang hayop or daig ka pa ng aso or whatever, mga negative things that are being thrown unto us kapag nagkakamali tayo. Again, kapatid,
you and I are above animals. That's the truth because God created you and I according to His image. Pangatlo po is that you and I have the capability to rule. Tama po yun. Meron tayong kakayanan na mag-rule. May kakayanan po tayo na mag-lead. Again, why? Because the ruler of the universe created us according to His image. So if God is the ruler, tayo na kinreate niya ay nabiyayaan din ng DNA to lead and to rule. Kung maaalala po ninyo, hindi ba? Kaya nga po nailagay si Adan at si Eva sa hardin. Anong una naging trabaho nila? Pangalanan ang lahat ng mga hayop nung mga panahong yon sa loob ng hardin ng paraiso. So you and I have the capability to lead and to rule. Kung naririnig po natin sa iba yung mga negative things na sinasabi sa atin na wala kang silbi, wala kang kakayanan, hindi mo kayang gawin ito, etc., etc., do not believe that lie. Because again, God created you and I after His image. Therefore, you and I have the capability or the capacity to rule. Amen po? Pang-apat po, na katotohanan is, you and I are valuable. Amen. Napaka-valuable po natin talaga sa harapan ng Panginoon. You know why? Remember sa story of creation. When God created everything in this world, ano po ang ginamit ng Diyos? Hindi ba ang kanyang boses lamang, ang kanyang salita lamang? When God wanted to have light, He said, let there be light. And there was light. Pero pansinin po natin, nung i-create na ng Panginoon ang tao, yung unang tao, si Adan at si Eva, hindi niya ginamit ang kanyang salita. Anong ginawa ng Diyos? Tumayo siya at gumilos ang kanyang mga kamay at kumuha siya ng putik, kumuha siya ng lupa, kumuha siya ng alikabok, and He began forming man according to His image. That means we are so valuable. Hamak mo, nung ikaw at ako na ang iniisip ng Diyos na gawin niya, ay tumayo sa kanyang trono at kumilos sa kanyang mga kamay para gawin ang kanyang obra maestra. And yes, ikaw at ako ang kanyang obra maestra. That's why, my dear friends, kung naririnig mo sa ibang tao na sinasabi wala kang silbi or pangit ka, wala kang gamit, wala kang purpose sa mundong ibabaw, that's a lie. Because again, God proved that you and I are very valuable in His sight when He created man. He created man by the use of His hands, and He created man according to His own image. And lastly po, na gusto kong makita natin sa verse na ito is that you and I can relate to God. Tama po yun. You and I can relate to God. Why again? It's because He created us according to His image. Saan ba tayo nagmula? Kundi mula sa Panginoon. Anong image tayo kinuhanan or ikinumpara kundi sa image ng Panginoon? Therefore, yung mga naririnig natin na ang hirap maintindihan ng Diyos, parang hindi natin ma-reach ang Panginoon, parang hindi natin siya kaya kausapin and all, kapatid, it's all lies of the enemy. Because again, ang enemy ayaw niya na nakakaroon tayo ng relationship sa Panginoon, ayaw niya na lumalapit tayo sa Panginoon, ayaw niya na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. That's why the enemy is trying to bombard us with these lies na sinasabi niya na you cannot relate to God kasi tao ka lang. Kapatid, the truth is, you and I were created according to the image of God. Therefore, we can relate to our Creator. Amen? Mga kapatid, if you know who you really are in the sight of God, kung ngayong gabi pong ito ay tunay na naiintindihan mo ngayon, sino ka ba talaga sa harapan ng ating Panginoon? I believe with all my heart that you and I will have an empowered self-image that will result in a greater understanding of the world and your connection to it. Kaya nga sabi ko kanina sa umpisa pa lamang, napaka-importante na maintindihan natin at makilala natin ang sarili natin, not according to what the world is saying to us, not according to what showbiz people are telling us, not according to what psychology tells us. Importante na makilala natin ang sarili natin according to the Word of God. Because if your basis is the Word of God, then again, naniniwala po ako that you and I will have this empowered self-image na magiging resulta nito ay maiintindihan mo na ang sarili mo, maiintindihan mong mundo sa kapaligiran mo, at alam mo na kung paano ka makikipag-deal or makikipag-communicate or makikipag-connect
Sa sarili mo, sa Diyos, at sa mga tao sa iyong kapaligiran. Kaya sa gabing ito, kapatid, I want you to base your self-esteem not on your feelings. Huwag mo nang ibase yung tingin mo sa sarili mo sa iyong emosyon o sa iyong mga nararamdaman. Do not even base your self-esteem on what others say or think about you because they don't know you. You know yourself and God knows you. So dapat doon mo lang ibase ang iyong tingin sa iyong sarili. And of course, always base your self-esteem on the Word of God and on what God says about you. Remember, anuman ang sabihin ng kapaligiran, anuman ang sabihin ng ibang tao, anuman ang sabihin ng kaaway sa iyo, do not believe that. Because the truth is, you are created according to the image of God. And so therefore, again, kapatid, you are not an accident. You were created for a purpose. You are not, or you are above animals. Hindi ka dapat ikukumpara at huwag kang papayag na maikumpara ang sarili mo sa kahit anong hayop sa mundong ito. You and I have the capacity to rule and lead. You and I are valuable. And lastly, you and I can relate to God. Nawa po ang simpleng exhortation na ito ng salita ng Diyos ay makapagbigay ng tulong, ng encouragement, and kaliwanagan sa ating mga isip, lalo na po sa mga kapatid natin na ngayon ay nananatili pa rin na nagsasuffer sa tinatawag nating negative self-image or low self-esteem. Kapatid, it's not the will of God that you continue to live in that kind of thinking sa sarili mo. Because again, you and I were created according to the image of God. Let us pray. Panginoon, salamat po that you love us so much that you created us according to your image. Salamat because of that ay ipinapakita mo kung gaano kami kahalaga sa iyong harapan. Kung gaano kami mabubuhay ng may purpose. Kung gaano kami mabubuhay ng may kapangyarihan, may kakayanan to lead and to rule. Salamat that we are above every creature here on earth. Binigyan mo kami ng kaisipan, binigyan mo kami ng pakiramdam, binigyan mo kami ng lahat ng nasa sa amin bilang tao that shows that we are above animals and that we are not an accident. Thank you, Lord, even sa katotohanan sa gabing ito that we could relate to you. Na pwede kaming makipag-usap sa iyo, pwede kaming lumapit sa iyo, at pwede ka naming kausapin any time of the day because you have put your spirit in us. You have breath, the breath of life upon us, and you created us according to your image. Lord, I pray for our dear brothers and sisters who might be suffering from very low self-esteem or from suffering from depression or a negative self-image. In the name of Jesus Christ, I declare that the word of God that you have heard today will give you freedom and deliverance from this lie of the enemy that you are of no value. I pray in the name of Jesus Christ na ang bawat isa sa amin simula ngayon ay tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos at mabuhay according sa sinasabi ng salita ng Diyos, at yon ay kami ay mahalaga sa harapan ng Diyos, kami ay may purpose sa harapan ng Diyos, may plano ang Diyos sa aming mga buhay, at tunay na hindi kami pababayaan ng Diyos kailanman. Salamat po for healing the psychological estate of some of my friends, of some of my brothers and sisters who are suffering from low self-esteem. Salamat for healing those who are suffering from depression. Salamat for healing and delivering those who are suffering from negative self-image. Today, God, we stand in your word and we say we were created according to the image of God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.
Tayo po ay napagpala na naman ng salita ng Diyos through the life of our pastor, Pastor Michael Venegas, na dapat talaga alam natin ang ating identity bilang anak ng Diyos. Sabi doon, we are not an accident. We are created with a purpose. We are above the animals. We have the capacity to rule and lead. We are valuable and we can relate to God. Kaya po sa gabing ito, bilang anak ng Diyos, patuloy po nating ipanalo sa panalangin ang ating mga concern sa bansa, sa simbahan, at maging sa bawat isa. Sige po, let's pray. Patuloy namin na ipanalangin, Panginoon, ang buhay ng aming presidente, maging kanyang mga executive branch. Lord, thank you for their lives, Panginoon. Nasamahan mo sila, Panginoon, maging ano man ang mga sakuna o ano man ang mga mangyayari, Panginoon. Lord, salamat, bigyan mo sila ng kaalam, wisdom, knowledge, Panginoon. At Lord, salamat na huwag mo silang pababayaan at iwanan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa iyong mga anak-kaanakan, Panginoon. Lord, na hindi sila laging nag-iisip, Panginoon, na sila talo, kundi lalo silang mag-iisip na sila panalo lagi, Panginoon, sa kanilang mga kalaban, Aman. Lord, hindi tao ang kalaban, kundi ang kalaban namin, Panginoon, yung mga hindi makikita, Panginoon, tulad ng COVID-19, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na itong sakit na ito, itong virus na ito, Panginoon. Lord, na mawawalaan na ito sa pamagitan ng tulong mo at sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, magbago na, Panginoon, ang aming nasyon, Panginoon, ang aming nasyon sa Pilipinas, O God. Lord, maraming salamat. Sa iyo kami nagtitiwala at sumasamba, Panginoon, at nanalangin sa pangalan ng aming Panginoon. In Jesus' name. Lord, we continue to pray to all the personnel, Lord, na nagtatrabaho amidst this crisis, to all those frontliners, Panginoon, healthcare workers, law enforcement, food chain suppliers, news reporters, at iba pa, Panginoon. Lord, salamat that you will continue to bless their lives, Panginoon, and salamat that you will continue to protect them and cloak them with your mighty blood, Panginoon. And Lord, salamat that you will continue to strengthen them, Lord, as they are in the fields of this crisis, Panginoon. And Lord, salamat that you will continue to bless their lives, you will continue to protect them. In Jesus' name. Yes, oh God, we continue to pray, Lord, for the LGU, sa mayors, barangay staff, Lord, and iba pang people in charge, oh God, in this pandemic. Lord, continue to give them strength, oh God, as they lead, oh Lord. And Lord, we thank you for the good health, oh God. And we thank you, Lord, for the protection wherever they go, oh God. And we even pray for the mayor, oh God, give him more wisdom and knowledge, oh God, at bigyan mo rin ng blessings ang kanyang mga pamilya, oh God. Lord, we thank you sa mga barangay staff. Lord, salamat, oh God, na malilid ang kanilang lugar, oh God, na sakto, oh God. And Lord, we thank you for giving them protection also and good health, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, I pray, Lord, for the COVID-19 patients, victims, PUIs, PUMs, and those in isolation, Lord. Lord, I pray, Lord, na magkaroon po sila ng comfort, Lord, kasi po alam naman po natin na nalayo po sila sa kanilang mga families, Lord. I pray, Lord, to strengthen, Lord, ang kanilang mga loob, Lord, na hindi po sila madaling mahinaan ng loob. And I declare, Lord, nga ito pong pandemic, Lord, will soon be vanished, Lord, because I know, Lord, nga lahat po ng mga bagay, Lord, ay may dahilan at alam po namin na itong pandemic, Lord, ay mawawala rin po. In Jesus' name we pray, Amen. Lord, nanalangin din kami, Panginoon, para sa preparedness of the people for the end times, Panginoon. Salvation sa lahat na mga pamilya, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, comfort, Panginoon, o magbigay, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, upang, Lord, na makatulungan namin, Panginoon, may sawalat namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, upang, Lord, ang mga tao na makakarinig nito, Lord, ay maliligtas din, Panginoon. Maraming salamat na lagi kaming handa, Panginoon, upang tumulong alang-alang sa mga pamilya, Panginoon, sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo kami umaasa at nanalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus' name.
Lord, we continue to pray for Israel, Panginoon. Lord, salamat po sa country na ito. Salamat for the government official, the presidents, Panginoon. Lord, salamat that you will continue to work in their lives, Panginoon. Salamat that you will give them the wisdom and knowledge na kailangan nila, Panginoon. Lord, salamat that they will use it, O Lord God, to lead this country ng maayos, Panginoon. And Lord, we even pray sa mga tao at mga frontliners na nandito sa country nila, Panginoon. Lord, salamat na you will continue to bless their lives, you will continue to protect them, Lord, Panginoon, and you will continue to strengthen them, Lord, in their everyday lives. Lord, we continue to pray against death bill, Panginoon. Lord, salamat na this death bill shall not come to pass in this country, Panginoon. And Lord, salamat na hindi ito papasa sa Senado. And Lord, salamat na lahat ng mga government officials who are against this bill, salamat that you will continue to strengthen them, Panginoon, na hindi sila madadown, Panginoon, kundi they will fight against this bill, Panginoon. Lord, we pray na we'll continue to bless their lives and continue to protect them, Panginoon, in this crisis. In Jesus' name, amen. Lord, we pray for Pastor Michael Venegas, Pastor Emmanuel Mendoza, Pastor Bonnie Senit, Pastor Rolly Pamaran, Pastora Joshua Baldecanas, O God. Lord, we thank you for the increase in the fruits, gifts, works of the Holy Spirit, O God. Lord, salamat na mag-grow pa sila more and more, O God. And Lord, wherever they go, O God, salamat na mabe-bless ang mga tao sa kanilang paligid, O God. And Lord, we continue to pour on good health, O God, to them. Lord, salamat, God, na ikaw ang mag-aalaga sa kanila, O God. And Lord, we thank you for protection. Lord, wherever they go, give them protection, O God. Give them divine protection, O Lord. And Lord, we thank you for the excellence in leadership. Lord, we thank you na salamat sa anointing na mag-continue ka na bigyan mo sila ng anointing, O God. And Lord, we thank you for the financial blessings, O Lord. Lord, ikaw you are the God who provides sa kanila, O God. And Lord, hindi ka nagkulang, Lord. At salamat, you will bless them always, O God. In Jesus' name, amen. At salamat din sa Area 52 coordinators. Lord, salamat sa increase in the fruits, gifts, and works of the Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, na ikaw mag-bless sa kanila. Salamat, Lord, for their families also, O God. And Lord, we thank you, Lord, for the good health and protection, Lord. At lalo na, Lord, na sa strength, Lord, sa pag-coordinate, O God. And Lord, we thank you sa excellence in leadership also, Lord, and financial blessings, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, I pray for the JIL Area 52 churches, Lord, to have exponential growth, spiritually, numerically, Lord. I pray po, Lord, na dadami pa po ang mga taong willing po na magpadala po para magkaroon po sila ng fresh revelations, Lord, sa iyo. And financially, Lord, I pray, Lord, na dadami pa po ang mga generous people, Lord, na willing pong magbigay sa church and acquire church lot and buildings and the revival, Lord. I pray po, Lord, nga ito pong mga buildings, Lord, I declare, Lord, nga is magiging I declare, Lord, na magiging successful po itong buildings, Lord, para mas dadami pa po ang mga believers na pupunta dito. And even po, Lord, I pray for the life groups, the fruitfulness, spiritual growth, more life groups in homes, offices, schools, government and private institutions, Lord. I declare po, Lord, na mas dadami pa po ang madadala sa mga life groups, Lord. I declare, Lord, na magkaroon po sila ng fresh revelations. I declare, Lord, nga meron pong mga willing na mag-share sa iyong word, Lord. And I declare, Lord, nga everything, Lord, will become successful. In Jesus' name, amen. Yes, we continue to pray for the men, women, YAM, KPB, and children in GIL Area 52. We pray for spiritual growth, fruitfulness, protection against the works of the flesh and the plans of the enemy. Thank you, Lord, na patuloy mong pagkasamahan, Panginoon, ang lahat ng men, women, Panginoon, kahit na ang YAM o KKB, Panginoon, lalong-lalo na mga children, Panginoon, Lord,
na lalago pa at namumunga, Panginoon, ng marami. Maraming salamat, Panginoon. Proteksyonan mo, Panginoon, ang lahat na ito, lalo-lalo sa mga gawa ng kaaway na hindi makapenetrate sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magapamuhat sa aming mga buhay, Panginoon, sa Area 52. Maraming salamat, O Diyos, tanging ikaw lamang at walang ibang Diyos na aming dinadalanginan. And also, we pray for GIL Area 52, faithful tithers, generous supporters, long and satisfied life, spiritual and material blessing, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw patuloy na magabigay, Panginoon, sa lahat ng mga generous givers, Panginoon. Upang, Lord, nalalago ang iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw ang tanging Diyos na aming inaasahan upang, Lord, kami mabuhay na nasa iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Lord, na sa iyo lamang, Panginoon, at walang iba, Panginoon, ang aming inaasahan na makakatulong at makapagbigay. At ang iyong gawain, Panginoon, lalong lalago, Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. We pray also for GIL Area 52, leadership and workers, increase in the fruits, gifts, works of the Holy Spirit, Panginoon. Good health, Panginoon. At lalo-lalo, proteksyonan mo, Panginoon, ang excellence and leadership, financial blessing. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, at walang iba, Panginoon. Natutulungan mo at lalong lalago at lalong dadami ang iyong mga gawain, Panginoon, dito sa ibabaw sa lupa, Panginoon. At maraming salamat, Ama, sa iyo ang dungog himaya. Amen. Amen. Lord, I pray, Lord, for our sister Luigi Galano, Lord, for complete healing and recovery from her stroke, Lord. Lord, I declare, Lord, nga ikaw po, Lord, ang the God of miracles, Lord. I declare, Lord, nga itong mga prayers po, ito po kaya mga desires sa life, Lord. I declare, Lord, na is matupad po, Lord, and I declare, Lord, na itong sakit po is mawala po, Lord, and I declare, Lord, for complete healing, Lord. In Jesus' name, amen. And I pray po for Mrs. Pascolado for her breast cancer, Lord. I declare, Lord, nga mawala na po itong cancer cells, and I declare po, Lord, nga magiging cancer-free na po siya, Lord, and help her, Lord, to strengthen her, Lord, physically, emotionally, and spiritually, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, we continue to pray sa life ni Mrs. Marian Labang po. Lord, salamat sa favor na ibibigay mo sa kanya, na tulungan mo si Yubay, Lord, sa kanyang office na makakuha ng mabilis na slot para sa renewal sa Siemens Book. Lord, salamat, Lord, na nakahanda na po ito. And Lord, salamat na all these things are planned from the beginning, Panginoon. And Lord, we even pray to you sa life po ni Ate Rosales Robles. Salamat, Lord, sa financial for the payment sa kanyang lupain, Panginoon. And Lord, salamat na you will provide this provision kasi you are our El Shaddai, Panginoon. You will supply. And Lord, we thank you for the good health that you will give to her. And Lord, salamat din po sa kanyang family members that you will continue to bless their lives. And Lord, we even thank you sa challenges na iharap niya sa kanyang trabaho, Panginoon. Continue to give her the strength that she needs, O Lord God, for her work and for her family, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. We continue to pray for the prayer request of Janisa Caballero. Gusto niya makagraduate na this year, October. Lord, maraming salamat, Panginoon. I-grant mo, Panginoon, ang kanyang prayer request. O bisan pa sa healing for the scoliosis, Panginoon. Lord, ikaw ang Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Panginoon. Lord, sa lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ikaw ang tanging Diyos na sumasama sa lahat ng nangailangan, Panginoon, sa iyo at sumasagot sa lahat ng mga panalangin, O God. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. We pray for the prayer request for Mr. and Mrs. Don Orsina. Lord, complete healing, Panginoon, sa iyang hubag o sa ubo. Ni Ethan, salamat na i-grab mo, Panginoon, kinimaong prayer request, Panginoon, na sagutin mo agad ito kahit na sa financial blessing na ibigay mo rin sa kanila. Good health, protection sa ilang buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kasagutan din mga panalangin, O God. And also we pray for Aini Arsinas, Lord, na ma-qualified si Karel for the requirements
to enter Canada. Naka-work sila dito pagdating na doon, Panginoon. Maraming salamat sa kasagutan sa lahat ng mga panalangin na aming sinusumamo sa iyo. Ito lahat na mga panalangin aming dulog sa iyo, Amahan. Maraming salamat, O Diyos. Amen. Amen. Yes, Lord, we thank you for the life of Ate Mary Ann Ferrer. Lord, we thank you for her daughter, Sherlyn. Lord, we thank you na makakabalik na siya, O God, sa kanyang trabaho this July. And Lord, we also for the application na permanent residence, O Lord, na ma-approve na in less than a month. Lord, ikaw mag-fulfill nito, O God. And Lord, we thank you kay Ate Vanje Paloma. Lord, salamat, Lord, na mabenta na ang kanilang Paloma building, O God. We thank you for the right buyer, O God. We thank you for the right price, O God. And Lord, we thank you na sa, lalo na sa kanilang lahat na properties, O God, na mabenta na, O God. At Lord, we thank you for the financial blessings, O God. Lord, salamat na ikaw ang magbe-bless sa kanila. Lord, ibibigay mo sa kanila kung ano ang kailangan sa kanila, O God. And we thank you for their lives, O Lord. In Jesus' name, Amen. At patuloy po tayong manalangin para sa ating mga viewers. Sige po, let's pray. Panginoon, patuloy po naming tinataas sa iyo ang aming mga viewers. Alam niyo po, Panginoon, ang kailang mga pangangailangan. Alam niyo po, Panginoon, ang kailang mga pinagdadaanan, ang kailang mga sitwasyon. And right now, God, we pray for the peace of mind and peace of heart po to those who are confused, to those who are lost, to those who are having anxiety. Dalangin po namin na ang iyong kapayapaan ay sumakanila. We pray that they will have a good rest and they will have a good sleep, Panginoon, every night. And even, God, we pray for provision, Panginoon, sa lahat po ng mga nangangailangan. We pray, God, na ikaw po ang mag-meet po sa lahat ng kailang kailangan. Continue to answer the desire of their hearts. And salamat, God, that you will bless the work of their hands. Salamat, Panginoon, that you will bless the sources of their income. Kung mga kalupaan man ito, salamat, God, that you will bless their land. You will bless, Panginoon, kung ano yung pinagkukunan nila. Maraming salamat, God, that even sa lahat ng mga may trabaho, we pray, Panginoon, that they will have their job. Despite, Lord, sa nangyayari na pandemic na ito, we pray that they will be able to keep their job, Panginoon, and they will do well, Lord, sa kanilang mga trabaho. Maraming salamat, Panginoon. Even we speak promotion, Panginoon. We speak, God, mga benefits po na may bibigay sa kanila. Even, Lord, we pray for good health po sa lahat ng aming mga viewers. Maraming salamat, Lord, that you continue to encapsulate them with your precious blood, na wala pong kahit anong sakit na dadapo sa kanilang katawan. And even, God, to their families. We pray, Lord, na even sa kanilang mga pagbiyahe, sa kanilang mga paglakad, maraming salamat that you will be with them. Kung salamat, Lord, sa iyong pagsama. And even, Lord, we pray for the restoration of relationships, Panginoon, sa mga families, sa friends, even, Lord, sa mga church members, sa mga kaibigan. We pray, Panginoon, that you will just restore them. Salamat, Lord, na magkaka-communicate po and they will have forgiveness po sa bawat isa. Salamat, Lord, that you will heal the wounds, O God, Lord, na mga sugatang mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that in your time and in your perfect time, Panginoon, ikaw po ang mag-heal sa kanila. And even, God, we pray for your guidance, Panginoon, araw-araw sa lahat po ng mga viewers namin, that we'll be able to continue to walk, Panginoon, according to your will and purpose sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-bless, even, God, for this NOP online namin. In Jesus' name, Amen. At dito po nagtatapos ang ating edisyon ng Night of Power Online. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating NOP Online. Huwag po nating kalimutan ang ating symbolic service every Sunday. First service at 8 a.m. and second service at 10 a.m. dito po sa Jael Church, Upper Turno, Dipolog City. Kita-kits po tayo at dalangin po namin na patuloy po kayong pagpalain ng ating buhay na Diyos. Ito po si Jaira Perez nagsasabing, God bless you po at magandang gabi sa inyong lahat.